Isang magandang umaga po sa inyo mga giliw naming tagapakinig dito sa ating programang Search the Scriptures. Ako po si Brother Mario. Pag-aralan po natin kung bakit ang Kristiyano ay nakararanas ng kapigatian. Ang kapigatian po, ang ibig sabihin niyan ay physical, mental, emotional na kahirapan. Kapag ang Kristiyano po ay napipigati, ang tanong na sumasagi sa kanyang isipan ay, bakit hinahayaan ng Panginoon na mangyari sa akin ito? Sometimes, ang Kristiyano, kapag napipigati, iniisip niya na pinabayaan na siya ng ating Panginoon. Although tayo po ay nakararanas ng mga problema habang tayo nandito sa mundo, ang Panginoon ay nangako na hindi niya tayo iiwanan. In Hebrews 13:5. Pinahintulot ng Panginoon ang kapigatian, pero sinisigurado niya na para po ito sa ating kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya. Romans 8:28. Ito po mga dahilan kung bakit nakararanas ng kapigatian ang mga Kristiyano. Una, dahil ang Kristiyano ay naninirahan pa dito sa mundong makasalanan. We can see in Mark chapter 8 verse 38. If you open our Bible, sabi dito sa Mark 8:38, whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation. So, ayan po ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ating generation ngayon. Adulterous and sinful generation. If we're going to take a look in John 15 verse 19, if ye were of the world would love his own, but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. So yung mga tao na mga hindi pa mga ligtas o nanampalataya sa Panginoon, sabi nga dito, the world hated you. Nagagalit, namumuhi sa mga Kristiyano. Yan po ang attitude nila patungkol sa mga manampalataya. That's why, siguro, kung makaranas kayo, kukutsain ka kung ikaw ay nagdadala ng Bible o nagbabasa ng Bible. So, yan ang attitude ng mga worldly people. Pero ang sabi ng Biblia sa John chapter 15 verse 21, ito po ang sabi sa atin ng Panginoon, but all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. So, bakit po ba ginagawa ng mga taong ito na kutyain o pighatiin ang mga manampalataya, ang mga Kristiyano, mga tunay na Kristiyano, mga manampalataya kay Jesus? Bakit po ba? Dahil hindi nila nakikilala ang Panginoon. All these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Hindi nila kilala ang God. Now, if we experience this affliction from people of this world o sa mga tao, especially sa mga hindi pa manampalataya, when we experience this, ano ba ang ating dapat maging character, dapat maging reaction natin? Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 14, if ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified. So, dapat po tayong maging happy are ye. No, dapat po tayong masiyahan. In Matthew chapter 5 verse 11, blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my name's sake. Tayo po'y blessed, tayo po'y magalak, tayo po'y masiyahan kapag tayo po ay makaranas ng mga pag-uusig sa mga hindi mananampalataya. So that's the first point. The second point is, because the adversary wants to destroy the Christian. Meron po tayong kalaban na gusto tayong sirain. Ang mga Kristiyano ay gustong sirain ang ating kalaban. Sino ba itong kalaban? Sino ba itong kalaban ng mga Kristiyano? In 1 Peter chapter 5 verse 8,
It states here, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Dapat po tayong maging sober, maging vigilant, because your adversary, the devil, meron tayong adversary, meron tayong adversary o kalaban na gustong sirain tayo, yun po ang diablo, no? Spirit being sila. Now, pwede pa po ba tayong ma-influence ng diablo kahit tayo Kristiyano na o manampalataya na? In Matthew 24 verse 24, sabi nga dito, for there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, and so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So, tinatawag na ma-influence ng Satan ang mga manampalataya sa tinatawag na dito sa tinatawag na mga maling katuruan. Also tingnan natin itong sa 2 Corinthians chapter 11. So 2 Corinthians chapter 11 verse 13. 2 Corinthians 11:13. Sabi nga dito, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing, sa verse 15. So, 13 to 15. It is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Through false teachings, mga wrong practices, we can be influenced by the devil. So, dapat maging mapagbantay tayo at saliksikin natin ang kasulatan. At in 1 Peter chapter 5 verse 5 states here, to deliver such one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord. So, ang eksena dito is merong isang tinatawag na member sa church na involved sa immorality, at binanggit ni Paul na to deliver such one unto Satan. So, pero sabi dito, that the spirit may be saved. Ligtas na ito'y manampalataya na, pero nagpapatuloy sa kasalanan, pero hinahayaan ng inalaw ng Panginoon na Panginoon na i-afflict siya. So, sabi nga dito, to deliver such one unto Satan for the destruction of the flesh. Destruction of the flesh, meaning to say, alisin na ng Panginoon ang grace niya. So, sa pamamagitan ni Satan. So, pinahintulot ng Panginoon na ang bagay na yan. So, another thing is, bakit nakakaranas ng kapigatian ang Kristiyano? Una, dahil tayo nandito pa ang mga Kristiyano nandito pa sa mundong makasalanan. Pangalawa, dahil meron tayong kalaban na gustong sirain tayo, yung diablo. Pangatlo, dahil ang Panginoon ay pinapalo niya ang mga Kristiyano na gumagawa ng kasalanan. So, dito tayo sa Psalms 89 verse 30 to 32. Psalms 89 verse 30, dito muna tayo. If his children forsake my law, and walk not in my judgments, if they break my statutes, and keep not my commandments, then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes. So, meaning to say, ang mga anak niya, mga anak ng Diyos, o mga Kristiyano, kapag sila po ay binibreak nila, pinoforsake nila ang law ng Panginoon, o gumagawa sila ng kasalanan, o namumuhay sa kasalanan, ang Panginoon ay pinapalo niya yung mga disobedient children. Pero,
yung pagmamahal niya nandyan pa rin. In verse 33, sabi nga, nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. So meaning to say, nandyan pa rin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Another thing na makikita natin ay ang tanong na, bakit ba pinapalo ng Panginoon ang mga manampalataya? Bakit pinapalo ng Panginoon ang kanyang mga anak? In Hebrews chapter 12 verse 6, sabi nga dito, for whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Nandiyan ang kanyang pagpapalo sa kanyang mga anak dahil yun ang kanyang pag-express ng kanyang pagmamahal, no? Yung pagpapalo, pagmamahal yan ng ating Panginoon para mabago tayo. Pero ang tanong dyan, ano ba dapat ang response natin kapag tayo ay nakaranas ng mga pagpapalo ng ating Panginoon? Psalms 119 verse 67, sabi nga dito, before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Sabi ng psalmist, before siya nakaranas ng kapighatian, no? Before niya naranasan ang hagupit ng ating Panginoon, napariwara muna siya. He went astray, no? But since because of that pagpapalo ng Panginoon, naging maganda ang kanyang response, no? By the way, tingnan natin sa Hebrews chapter 12 verse 9, no? Puntahan muna natin 'to. Kung ano ba dapat ang maging response natin? Ano ba dapat ang maging response natin kapag tayo po ay nakaranas ng pagpapalo ng Panginoon? Kasi hindi naman po ibig sabihin na kapag manampalataya na, pag Kristiyano na ay hindi nagkakasala, no? Nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero ang mali kapag tayo namumuhay sa kasalanan at hindi tayo nagbabalik loob sa ating Panginoon, nandyan talaga ang pagpapalo ng Panginoon. Pero ito dapat ang ating maging character. In verse 9, Hebrews chapter 12 verse 9, furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us. Di ba? Meron tayong mga magulang na nagko-correct sa atin, tinutuwid tayo. And we gave them reverence. Nandun ang ating paggalang. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Sa Panginoon ba, hindi ba't tayo lalo magpapasakop? So kapag tayo nakaranas ng pagpapalo ng ating Panginoon, magpasakop tayo. Dapat po tayong makorek. Dapat po tayong mabago, magrepent tayo sa ating kasalanan, lumapit tayo sa ating Panginoon. Dahil yan ang tamang pag-uugali. So, kung pupuntahan natin yung sa Psalms 119 verse 67, yung psalmist, nung nakaranas siya, Psalms 119 verse 67, before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. So, naging resulta ng kanyang affliction, nung siya pinalo ng Panginoon, mas natutunan niyang tuparin ang Word of God. Maging masunurin sa ating Panginoon. Minsan, ganyan tayo, matigas ang ulo, no? Pero, mahalaga, tayo po'y nakukorek at tayo po'y dapat magpasakop sa ating Panginoon. Tuparin natin ang kanyang mga salita. And then, another thing na makikita natin, ang mga kapighatian po ay, ito yung pang-apat, ang mga kapighatian po ay yung tinatawag na trial of faith, mga pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng magandang karakter, ng mga magandang katangian. Tingnan natin sa Psalms 34 verse 19. Psalms 34:19, sabi pa nga dito, many are the affliction of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. So it doesn't mean na kapag tayo ay namumuhay na ayon sa katuwiran ng ating Panginoon, we walk righteously, nandiyan na yung maturity sa atin, although nakakasala pa din, pero we walk righteously, ay hindi na tayo makaranas ng mga kahirapan o ng mga tinatawag na affliction, ng mga kapigatian. Meron pa din. Kaya nga sabi dito, many are the affliction. Madami. Many are the affliction of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all.
merong mga kapighatian na dinadanas ang mga kahit mag-walk tayo righteously. Now, bakit hinahayaan ng Panginoon na kahit nag-walk na tayo righteously, ay makaranas pa rin tayo ng tinatawag na kapighatian? In James chapter 1 verse 3, sabi nga dito, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So yung trial ng faith sa atin, yung testing, kasi merong tinatawag na chastisement kapag gumagawa tayo ng kasalanan, pero kapag we walk righteously, merong testing, trial to be promoted, no? Or nandito nga yung tinatawag na knowing this, that the trying of your faith worketh patience. When our faith is being tested, being tried, nadidevelop yung karakter pa natin ng pagiging pasensyoso. Faith worketh patience. Trying of your faith worketh patience. Magkaroon tayo ng patience, ng mga additional virtues sa atin, mga Christian character. Now, kapag tayo po nasa ilalim ng tinatawag na mga pagsubok o mga trials ng ating faith, ano ba dapat ang ating magiging response sa ating Panginoon? Magagalit ba tayo? O kikwestiyonin ba natin ang ating Panginoon? Sabi sa verse 2, My brethren, count it all joy. James 1:2. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Count it all joy. So, we should be joyful. We should be rejoicing na nakakaranas tayo ng mga testing galing sa ating Panginoon. No? Nung meron tayong tinatawag na pagsubok, kung makaranas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, so we should be joyful. So, praise the Lord. Amen. Now, kung titingnan natin, itong sa James chapter 1 verse 3, so di na tayo pupunta sa ibang verse, dito lang muna tayo. Sabi nga dito, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, magkaroon tayong tinatawag na additional traits. Tingnan natin itong sa Romans chapter 5 verse 3. Romans chapter 5 verse 3. Sabi nga dito, Romans chapter 5 verse 3. In Romans chapter 5 verse 3, and not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation, sa mga kahirapan, worketh patience. So, nandoon yung tinatawag na, once again, binanggit patience. Kasi ang hirap talaga na magkaroon talaga ng tinatawag na patience, no? Pero sabi nga dito, and patience, experience, and experience, hope, and hope, make it not ashamed. So, nandyan yung mga godly characters na madidevelop pa sa atin. Kapag tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na pagiging joyful pa natin, the moment na tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa ating pananampalataya. Another thing, which is my fifth point, is because the afflicted learns to depend on God's strength. Kapag tayo nakakaranas po ng kapighatian, mas natututunan nating magdepende sa kalakasan ng ating Panginoon. Tingnan natin si Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 5. Sabi niya, of such an one will I glory, yet of myself I will not glory. Sabi niya, but in mine infirmities. Sa kanyang mga kahinaan, sa kanyang mga kahirapan, sabi niya, in mine infirmities, sa kanyang tinatawag na mga kakulangan, no? Infirmities, nandiyan. Kasi, natututunan niyang magdepende sa Panginoon. Mas matutunan po natin magdepende sa strength ng ating Panginoon when we experience tinatawag na mga
kahinaan sa atin, no? Mga kahirapan. Sabi nga dito ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, kasi si Paul sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, meron siyang mga tinatawag na nagkaroon siya ng mga thorn in the flesh. Sabi dito sa verse 7, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to blaspheme me, lest I should be exalted above measure. Pero sabi nga dito, dahil sa pamamagitan niyan, I besought the Lord thrice that it might depart from me. Inano niyo sa Panginoon na mawala sa kanya yung tinatawag na kahinaan na yun o yung sakit na yun. Pero sabi ng ating Panginoon, and He said unto me in verse 9, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So sa pamamagitan ng tinatawag na infirmities natin, okay, si Paul, sa kanyang mga infirmities, sa mga kanyang tinatawag na kahinaan, sa kanyang kahirapan, no, sa sakit na nadanas niya, mas natutunan niyang magdepende sa kalakasan ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, my grace is sufficient for thee. Sapat na yung grace ko sa iyo. For my strength is made perfect in weakness. Nagiging efektibo ang tinatawag na lakas ng Panginoon sa ating mga kahinaan. Kaya, kung titingnan natin, ang tanong ay paano po ba natin bilang Kristiyano, paano po ba natin papagtagumpayan ang mga problema dito sa buhay na to? Ano ba dapat ang ating iisipin, no? Philippians chapter 4 verse 13, if you're familiar with that passage, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sa pamamagitan po ni Kristo, ay magagawa natin, makakaya natin. We are more than conquerors through Him that love us, no? And in 1 John 4:4, sabi nga, we are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Makadepende tayo sa ating Panginoon, ma-overcome natin ang ating mga problema sa ating buhay. Now, the question is, ano bang magiging pakinabang ng iba sa atin ng mga nakaranas ng mga kapighatian? So, tingnan natin sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Sabi nga dito, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So, tayo mga nakaranas ng tinatawag na kapighatian sa ating buhay, magagamit natin to encourage those na nasa tinatawag na kapighatian din, na maturuan natin sila, magabayan natin sila na magdepende sa ating Panginoon. We can pray for them. We can teach them and tell them that God will be is able to help him sa kanyang kapighatian na dinadanas. So, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them, maging comfort tayo to them which are in any trouble, mga kaibigan, mga kapatid. Now, this is my last point. My sixth point, pang-anim na punto is, because the Christian who endures will be rewarded. Meron pong tinatawag na reward, no? Yung kaligtasan po, ang tao ay maligtas, gift yan ng ating Panginoon, hindi natin kailangan paghirapan. Pero bilang manampalataya na, bilang anak na ng Diyos, bilang Kristiyano na, we can have or we can receive a reward from the Lord. In James chapter 1 verse 12, kasi merong reward once we endure this temptation, no, na dadanasin natin habang tayo nandito pa sa mundo, o habang nabubuhay pa tayo.
In James chapter 1 verse 12, blessed is the man that endureth temptation. Pag ma-endure natin yung mga temptations, sabi dito, for when he is tried, pag masubok, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. So, sa tinatawag na judgment seat of Christ, nadadanasin natin ng mga manampalataya, ng mga Kristiyano, ng mga ligtas na pag humarap sa ating Panginoon, yung tao, yung manampalataya na yon na nakaranas ng temptation at napagtagumpayan niya, he can receive this crown of life na binibigay ng ating Panginoon. Crown of life. Now, kaya dapat po mapagtagumpayan natin kapag tayo may mga temptations na dinadanas. Bilang mga Kristiyano, dapat mapagtagumpayan natin. Dahil ang Panginoon ay nag-promise ng crown of life sa mga makapag-endure. Ito nga tinatawag na dinadanas natin mga suffering, no? Kaya ba itong ikumpara doon sa paparating na glory sa future? In Romans chapter 8 verse 18, sabi nga dito, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Sa future, may i-reveal ang ating Panginoon at hindi talaga may kumpara yung glory na i-reveal ng ating Panginoon diyan sa tinatawag na sa langit, no? 2 Corinthians 4:17, for our light affliction, light lang po pala yan, yung mga dinadanas natin, which is but for a moment, panandalian lang, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Eternal weight of glory na ating matatamo. Kaya, hindi talaga maikumpara natin yung paparating na glory doon sa heaven. Kaya, I encourage you na maging faithful tayo sa ating Panginoon. Even na if ever na tayo makaranas ng mga pag-uusig, mga kapighatian, magpatuloy tayo, ipaglaban natin ang pananampalataya. Kaya nga yung mga forefathers, nakaranas sila ng mga matinding affliction kahit kapalit ng buhay nila, hindi nila ipagpapalit ang kanilang pananampalataya. At nandun ang kanilang tinatawag na pag-surrender sa ating Panginoon. Kaya nga, gusto kong basahin itong sa Revelation chapter 2 verse 10. Revelation chapter 2 verse 10. For fear none of those things which thou shalt suffer. Mga dadanasin natin. Huwag tayong matakot. Behold, the devil shall cast some of you into prison, makulong, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. So those people, mga forefathers, na sila, hindi sila natakot kahit kapalit ng buhay nila for the faith, para sa ating Panginoon, mag-obtain sila ng tinatawag na crown of life. Ang tanong, ikaw rin ba, maging faithful ka rin ba sa ating Panginoon, sa paglilingkod sa ating Panginoon? Hopefully, makatanggap tayo nitong crown of life. At yan lang po yung ating lesson. Bakit ang Kristiyano nakararanas ng affliction? Una, dahil nandito pa tayo sa mundo makasalanan. Pangalawa, dahil merong tinatawag na kalaban tayo na gusto tayong sirain, yung diablo. At pangatlo, dahil tayo nakararanas ng tinatawag na pagpapalo kapag tayo namumuhay o gumagawa ng kasalanan o pag namumuhay tayo sa kasalanan. Pang-apat, dahil merong trial of faith na mag-produce sa atin ng magandang character. And then pang-lima, dahil mas matutunan natin magdepende sa ating Panginoon. And then pang-anim, dahil mga manampalataya makapag-endure ay magagantimpalaan. God bless po sa bawat isa at salamat po.